recognized Jesus. My dear brothers and sisters in Christ, minsan po gawin din natin ito sa buhay natin to close our eyes and recognize the voice of God. Na kahit sa anuman po ang gagawin natin at magiging desisyon natin, we close our eyes and recognize the voice of God. Sana rin naman po sa pagpili po natin bukas ng mga kandidatong ating iboboto, we close our eyes and recognize the voice of God. We close our eyes and realize the voice of others. We close our eyes and reflect the decision we will make. Tandaan po natin, ang iboboto natin ay hindi lang para sa atin, kung hindi para sa lahat. Kaya nga po sana mangingibabaw din ang boses ng iba. It is not for our own comfort, but it is for all the Filipino people. Sa pagboto po natin, isipin natin ang boses ng iba, boses ng mga mahihirap, boses ng mga nahihirapan, boses ng mga anak at apo po ninyo, boses ng naghihikaos na Pilipino. Yes, it is true, lahat daw po tayo ay mabuti, for we are created in the goodness of God. Kaya nga po mismo ang Diyos, sinabi po sa libro ng Genesis, nung nilikha niya ang mundo, when He have created everything, God acclaimed, it is good, indicating the goodness of every being, indicating the goodness of every creatures. Pero tandaan din po natin, good has a comparative form of better. Kaya nga po sa pagboto natin, choose the better, for we deserve better. Sa pagboto po natin, recognize the voice of God. Choose a better shepherd, yung tunay na magpapastol sa atin. Doon po tayo sa maganda ang track record, kaysa po doon sa may NBI record. Doon po tayo sa abogado na gagawa ng batas, hindi po sa artista na maraming palabas. Doon po tayo sa investigadora, hindi lang sa namimigay ng jacket at pera. Sana po yung iboboto talaga natin, magiging boses talaga nating tao at makita ang pangangailangan ng mga Pilipino.